Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang Game 3 sa Kubunan ng Barangay Nebra kontra sa Kubunan ng Talk and Text Tropang Giga. At sa pagkakataon na to mga ropa, unang beses nanalo ang Kubunan ng Barangay Nebra kontra sa Talk and Text. At honestly speaking, napakaganda ng laban na to ng Game 3 in terms of offense at syempre sa depensa ng dalawang koponan. Kahit si Daniel Padilla mga ropa ay present dito sa Game 3 at tuwang-tuwa, hype na hype din siya sa napanood niya dito na ginawang diskarte ng Barangay Nebra kontra sa Talk and Text. Actually, low scoring game ang nangyari dito. 85-73 ang score, pumabor sa Ginebra ang Game 3. Panalo sila, 2-1 na ang serye. Ngayon mga ropa, sobrang commendable ang ginawang diskarte dito ng both teams. Sobrang commendable yung depensa nila sa isa't isa. Kaya nga low scoring game ang nangyari dito, 85-73. Pero si Coach Team Cone mga ropa, may ginawang adjustment dito sa Game 3 para makontrol nila ang tempo ng laro at ang ending may panalo nila ang Game 3. Ngayon mga ropa, pag-usapan natin ang nakakamangha at nakakabilib na diskarte na ginamit ni Coach Team Cone dito para manalo sa Game 3. Simulan na natin to. Okay game. Dito sa game na to mga ropa, binago ni Coach Team Cone ang timpla ng kanyang starting five. Sinimulan niya ang laro ng ginamit niya si LA Tenorio sa point guard, si Scotty Thompson naman dito sa pangalawa, si Stephen Holt as small forward, Justin Rowley as power forward, at syempre si Japet Aguilar ang starting center ni Coach Team Cone dito. Ngayon mga ropa, ang desisyon ni Team Cone dito na pag-startin si LA Tenorio ay sobrang effective dito sa game na to dahil si LA Tenorio ay kumamada dito ng mga puntos at steals na siyang naging malaking tulong sa Barangay Nebra dito sa first quarter. At dito sa first quarter mga ropa, pinaramdam agad ni Coach Team Cone ang kanyang adjustment at ang kanyang diskarte kontra sa Talk and Text. Dito nga sa move niya na pag first five niya kay LA Tenorio, ang purpose nito ay para sa LA Tenorio ang magmando at magdikta ng tempo at pace ng laro. Dito kasi sa first quarter mga ropa, kung napanood nyo yung buong game, makikita natin doon na talagang binabagalan ng Barangay Nebra at kinokontrol nila yung timing, tempo at pace ng laro. Kumbaga sa pagmamando ni LA Tenorio dito sa first quarter, kinontrol niya yung oras at bilis ng laro ng Barangay Nebra. At the same time, naapektuhan din dito ang bilis ng laro ng Talk and Text. Nahalata, napansin at naobserbahan ni Coach Team Cone na ang laro ng Talk and Text ay mabilisan. Kaya nga dun sa games 1 and 2 nila, mataas ang score ng Talk and Text. At dito sa game 3 mga ropa, successfully nilang napababa at nalimitahan ang score ng Talk and Text sa 73 points lang all through 4 quarters. Yan nga ay dahil sa idea ni Coach Team Cone na kontrolin ang pace ng laro at bagalan ng laro. Take note mga ropa, buong game yan na inuubos talaga at sinusulit ng Barangay Nebra ang kanilang 24-second shot clock. Hindi talaga sila nagmamadali at sobrang bagal ng pace ng game nila. Kahit nga makakuha sila ng stop at good defense dito kontra sa Talk and Text, hindi nila minamadali yung bola at hindi sila nagpa-fast break. Ang tendency naman ito mga ropa, sa pagpapabagal nila ng pace ng laro, naahawa yung Talk and Text. Napipigilan din nila ito mag-fast break at bilisan yung laro. At the same time, dahil sa good defense din nila, kung kaya't yung Talk and Text talagang nalimitahan nila sa scoring. Dito nga mapapansin natin nakakuha sila ng good defense dito at stop. Pero tingnan nyo yung ginawa dito ni Scotty Thompson. Talagang sinusulit niya yung oras sa pagmamando sa gagawin nilang play. Every possession nila yan mga ropa, inuubos talaga nila yung 24-second shot clock at sinusulit nila. Which is ang outcome effective naman dahil sa buong first quarter lumamang sila dito kung nasa Talk and Text. Dito nga mga ropa, another one, good defense set ulit by Barangay Nebra. Na-block ni Justin Rowley dito yung tira ni Glenn Cubuntin. At tignan nyo yung ginawa dito ni RJ Abarientos. Kung tutusin, pwede siya mag-pass break dyan kasi good defense yan at nasa posisyon din naman siya para tumakbo na mabilis. Pero mas pinili ni RJ Abarientos dito na bagalan yung pagbababa ng bola at iset up yung mga kakampi niya na nangyari nga dito kay JB32 against kay Glenn Cubuntin. Slow pace gaming para sa kupunan ng Barangay Nebra. Slow yet effective. Kumbaga nag-effort talaga dito ang kupunan ng Barangay Nebra. Ang haba ng pasensya nila at chinaga talaga nila tong game na to. Sabi nga na matatanda, pag may tiyaga, may nilaga. At ganun nga nangyari dito sa game na to. Dahil buong first quarter mga ropa, sila ang may hawak ng kalamangan. Although hindi malaki yan, still sila ang may hawak ng kalamangan pagtatapos ng first quarter. Naging effective dito yung slow pace gaming ni Coach Team Cone na nahawahan ng kupunan ng Talk and Text. At isa pa sa ginawang adjustment dito ni Coach Team Cone mga ropa, yung ginawa niyang depensa dito against kay Jason Castro. Sinubukan ni Coach Team Cone ay double team si Jason Castro dito sa may ibabaw kapag may nagseset ng screen sa kanya. Kumbaga sinasalubong na agad sa ibabaw at nag-show defense agad dito ang mga players sa barangay kapag nasa ibabaw si Jason Castro at may nagset ng screen dito. Ang tendency mga ropa, ang outcome niyan hindi nakakapagmando ng maayos
Williams si Jason Castro dito sa may ibabaw. Katulad nga dito nag-send ng screen si RHJ at agad-agaran nag-send ng double team dito si Stephen Holt against kay Jason Castro. Pansinin natin dito yung position ni Jason Castro at ng defenders niya na si Scottie Thompson at si Stephen Holt. Ngayon mga ropa, nagkaroon agad ng resistance at na-block agad ni Scottie Thompson at Stephen Holt yung possible na daanan dito ni Jason Castro. Kaya ang tendency, matik ipapasa niya dyan yung bola kasi natrap na siya dito sa side na to. Pero grabe pa rin talaga dito yung depensa ng kupunan ng Barangay Nebra. Tignan natin ang ginawa dito ni Ellick Tenorio. Grabe yung close out niya dito at hindi nga lang basta close out to, nakakuha pa siya ng pambihirang steal dito mula sa pasa ni Jason Castro at nag-end up pa yan sa easy 2 points. Basil is good. Easy layup para kay Ellick Tenorio. At sa pagkakataon na yan, tuwang-tuwa si Daniel Padilla sa nakita niya. At eto another one. This time si Kelly Williams naman ang nag-set ng screen kay Jason Castro. At si Japet Aguilar naman ang si-switch dito. Pansinin natin na nag-close out at nag-double team agad dito si Japet Aguilar. Umangat din agad dito si Scottie Thompson para itrap si Jason Castro dito sa may ibabaw. Ang tendency na wala ng space si Jason Castro dito sa ibabaw para magmando ng bola. At the same time, ito ang gusto mangyari ng kupunan ng Barangay Nebra. Ang mawala yung bola kay Jason Castro kasi mahirap na talaga pag si Jason Castro ang naghahawak at nagpapacilitate para sa kupunan ng talk and text. Yan ang nililimitahan nila ngayon. Yan ang naging game plan nila. Limited ball touches para kay Jason Castro. At dahil nga sa trap defense si Japet Aguilar at Scottie Thompson dito, napilitan si Jason Castro na ipasa yung bola. At ang ending dyan, si Calvin Optana ang naging receiver. Ngayon mga ropa, pag hindi nahawak ni Jason Castro ang bola, sino na ang magmamando para sa kupunan ng talk and text? Kaya ang nangyari dito, tinira na agad ni Calvin Optana yung 3-pointer. Still good close out at good defense pa rin naman para dito sa kupunan ng Barangay Nebra. Ang outcome niya, nagbinte si Calvin Optana dito sa may 3-pointer. Defense is good para sa kupunan ng Barangay. At dito tignan natin, hindi si Jason Castro nagmamando dito sa may ibabaw. Kumbaga rumisib lang siya ng pasa dito sa may corner. Pero nangyari pa din dito, dinoble team pa rin siya ni Japet Aguilar at ni Scottie Thompson. Ang tendency niya, pinasa niya yung bola dito kay Kelly Williams sa may corner 3-pointer. Ngayon mga ropa, sa pagkakataon na yan, paubos na yung shot clock at si Kelly Williams ay hindi titira yung 3-pointer na yan. Hindi niya i-risk yan. Kaya ang ginawa niya dito, sinalaksak niya yung bola at mintes ang tira dito ni Kelly Williams. Nangyari yung field offense yan ng talk and text mga ropa. Unang-una, dahil hindi si Jason Castro yung mawak ng bola at nagmando ng bola dito para sa talk and text, rumisib lang siya ng pasa. Dahil nga sa ginawa ng Barangay Nebra na to, na ayaw talaga siyang pahawakin ng bola at mag-facilitate ng bola para sa TNT. Ngayon ang naging outcome dito, halos maubusan ng shot clock ang kupunan ng talk and text at ang ending, pilit na tira ni Kelly Williams. Basket is not good. Good defense naman para sa kupunan ng Barangay. Eto mga ropa, another example na naman. Ang nagmamando ng bola dito sa ibabaw ay si Calvin Optana. Hindi si Jason Castro. Take note mga ropa. Ngayon dahil wala kay Jason Castro yung bola, napilitan dito si Calvin Optana na siya ang mag-facilitate para sa TNT. Ang senaryo dito, sinubukan ni Calvin Optana na i-penetrate ang depensa ng Barangay. At ang outcome niyan, turnover para kay Calvin Optana. Yan ang sinasabi ko mga ropa na mas pabor talaga sa kupunan ng Barangay Nebra na mapigilan si Jason Castro sa paghawak ng bola. Dito nga si Calvin Optana na ang umawak ng bola, turnover ang naging outcome. Pabor na pabor yan para sa kupunan ng Barangay. Good defense para sa kanila. Ngayon mga ropa, ang depensa naman kay Ronnie Hollis Jefferson ang ipakita natin. Isang clip lang to mga ropa at ang bumabantay sa kanya dito ay si Stephen Holt. Pero tignan natin yung ginawa ni Ellick Tenorio dito na help defense para kay Ronnie Hollis Jefferson. Dinoble team dito ni LA Tenorio si Ronnie Hollis Jefferson sa may corner. Ang outcome niya, nawalan ng space si Ronnie Hollis Jefferson para mag-dribble at mag-facilitate pa ng bola or mag-penetrate sa depensa ng Barangay. Ang only choice si Ronnie Hollis Jefferson dito dahil ayaw nyo naman ng pilit na tira dahil dalawang bumabantay sa kanya dito. Ipasa niya yung bola dito kay Calvin Optana. At the same time, nandito naman si Justin Brownlee para mabilisang ma-close out ang tira na to ni Calvin Optana. Good defense by Barangay Ginebra. Mintes ang tira dito ni Calvin Optana. Ito another one mga ropa. Natrap ulit nila si Jason Castro dito sa may corner. At ang outcome niyan is still ang nagawa nila dito sa kumunan ng talk and text. Maganda talagang nalimitahan nila ang ball touches dito ni Jason Castro at the same time yung space na ginagawa at pagmamando niya. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pin comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit.
Ngayon mga ropa, dito naman tayo dumako kay Justin Brownlee. May napansin kasi ako kay Justin Brownlee dito sa game na to. Take note mga ropa, huwag kayong magagalit sa akin. Bibig kasi at babanggitin ko lang yung napanood ko kanina kay Justin Brownlee doon sa game 3. Dito kasi sa game na to mga ropa, napansin ko na parang malamya ang laruan ni Justin Brownlee. Hindi ko alam kung may nararamdaman ba siya or baka naman may sakit siya, di ba? Kasi kung pinanood nyo yung buong game at kung oobserbahan nyo doon si Justin Brownlee, mapapansin natin na parang wala siyang gana at parang ni ayaw niyang rumisib at kumuha ng bola dun sa mga kampi niya. Take note mga ropa, sa first at second quarter nangyari to. Hindi ko alam kung may naramdaman na sakit ba to si JB32 dito sa game na to. Parang hindi siya yung Justin Brownlee na napapanood natin. O baka naman mga ropa, sobrang ganda lang din talaga ng nilalarong depensa dito ni Glenn Cobuntin against kay JB32. Dito mga ropa, tinatry pumose ni Justin Brownlee. Pero nakabalandra dyan yung katawan ni Glenn Cobuntin. Dikit na dikit siya dyan at the same time nakataas pa yung kamay niya. Ngayon sinusubukan sana i-penetrate to ni Justin Brownlee. Sinusubukan niyang i-atras. Pero mabagal ang pag-atras dito ni Glenn Cobuntin. Kaya nag-decide dito si Justin Brownlee na i-kick out na lang yung bola. Ngayon mga ropa, makikita natin dito na good defense talaga nilaro ni Glenn Cobuntin. Pero at the same time, kung obserbahan nyo talaga at napanood nyo yung buong game, dyan sa pagpose na yan ni Justin Brownlee, parang wala siyang enerhiya na i-atras dito si Glenn Cobuntin. Ang outcome tuloy niyan mga ropa, yung 24-second shot clock nila ay naubos at nagkaroon ng pilit na tira dito si Stephen Holt. Mintes ang naging outcome niyan. Eto mga ropa, another one na again si Glenn Cobuntin ang bumabantay sa kanya dito sa may gilid. Ang ginawa ni JB32 dito ay inatake niya ang depensa ni Glenn Cobuntin. At the same time, tingnan nyo naman si Glenn Cobuntin dyan, nakapag-stay siya dito sa harap ni JB32. Sa depensa na to ni Glenn Cobuntin, napilitan si Justin Brownlee na i-pick up ang kanyang dribble. Dahil sa pag-pick up na to ni Justin Brownlee ng kanyang dribble, maghahanap siya dyan ngayon ng papasahan. Pero pagpasa niya dito mga ropa, ang naging resulta, turnover, still ni RHJ. Ngayon mga ropa, balikan natin yung play. Masasabi ba talaga natin good defense ang nilalaro dito ni Glenn Cobuntin or talagang may nararamdaman lang si Justin Brownlee kaya ganito ang galaw niya? Ngayon mga ropa, dito sa game na to, ang laki na naging tulong ni Maverick Amnesia para sa kupunan ng Barangay Gene Kings. Binus niya ang offense sa Barangay Gene Kings, dagdag offense at firepower kay Maverick Amnesia para hindi makahabol dito ang kupunan ng Token Text. At dito nga sa senaryo na to mga ropa, si RJ Abarientos ang nagmamando ng bola at pinasahan niya dito sa may corner si Maverick Amnesia. Pumake si Maverick Amnesia dito para ma-open siya dito sa may mid-range 2-point shot. At pinukol ni Maverick Amnesia yan dahil open din naman. Ang resulta, basket is good para kay Maverick Amnesia. At dito mga ropa, dito ako bilib na bilib sa ginawa ni Maverick Amnesia na to. Dito kasi paubos na ang oras ng kupunan ng Barangay Nebra. At tignan nyo ang nangyari dyan. Well defended si Maverick Amnesia. Ang ginawa niya dito, pumunta siya dito sa may right side, tumakbo siya at fade away 2-point shot. Paubos na ang shot clock. At the same time, well defended dito si Maverick Amnesia. Pero no problem yan para sa kanya. Basket is good, easy 2 points para kay Maverick. Ngayon mga ropa, sa whole game, nakadit nga ang kupunan ng Token Text. Pero halos hindi sila nakalamang dito sa kupunan ng barangay. At ang main reason at main factor dyan ay dahil sa ginawang adjustment ni Coach Tim Cone na pabagalin yung laro, pabagalin ang pace ng laro. At the same time, dinagdagan nila yung depensa nila dito, much improved. Ngayon mga ropa, ano masasabi niyo dito sa ginawang diskarte ng Barangay Nebra at ni Coach Tim Cone sa Game 3? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.